Konting pahapyaw muna tayo sa mga naidagdag natin na pyesa para dito sa binubuo natin na project bike. Medyo marami pa tayong isasalpak na pyesa pero ngayon pa lang lumalabas na yung tindigan niya. Ngayong araw nga pala, itutuloy uli natin yung pagbubuo dito kay Dashi. Hindi pa man natin tutuluyang natatapos pero marami nang naka-line up na gustong umampon dito. Ito kasi yung klase ng motor na kahit all stock lang yung itsura pero masasabi mong maangas tignan. Bale, ito nga pala yung pinakaunang pyesang ikakabit ko ngayong araw, itong taillight. Kinuha ko nga pala yung goma na nakakabit dun sa lumang taillight dahil hindi rin tayo nakabili ng bagong ganito pero buti na lang all goods pa naman yung condition. Ito kasi yung nagpapasikip dito sa taillight para paniguradong hindi kumalo. Kaya nung maayos na yung pagkakalagay natin dito sa may butas, ikinabit ko na rin yung dalawang bolts. At kung napanood nyo nga pala yung day 1 nito ni Project Dashi, halos gapanset nga pala yung wirings nito dahil bol-bol na. Kaya kesa naman bumili tayo ng isang banig na biogesic, binilihan ko na lang na original na bagong harness. Kaya ipinwesto ko na nga pala yan dito sa gilid para masimulan na rin natin magkabit ng kaha sa mga susunod na video. Sa buong Project Bike series nga pala natin, ito lang si Dashi yung umabot ng ganitong katagal. Hindi dahil sa mahirap siyang buuin, sumabay kasi talaga yung sobrang init ng panahon. Kaya medyo naglilimita lang ako ng oras sa paggagawa, mahirap na kasi. Kahit kasi may bubong dito sa garahe, halos tagos sa bunbunan yung init. Pinabit ko na nga rin pala yung sakit ng CDI, tapos ipinwesto ko na rin yan dito sa may gitna. Hindi na nga pala to tumatakbo nung nabili ko, pero tingin ko naman mapapaandar natin ngayon. May lumalabas pa rin naman kasi na kuryente dito sa coil, kaya paniguradong walang magiging problema. Dahil nga ibebenta rin natin to sa follower natin, kaya kahit papano, gusto ko wala siyang magiging sakit ng ulo. Kaya nang all goods na nga pala lahat ng pwesto ng wirings dito sa may bandang gitna, ipinagkakabit ko na rin yung mga sakit niyan. Bale, may mga ilang pyesa nga pala na mababago dito. Plano kasi itong gamitin pang araw-araw nung gustong bumili. Naka light and front siya kasi yung harapan natin, tapos naka magic tabas, kaya tiis pogi problems. Dahil request niya yung komportable lang gamitin, kaya ibabalik nga pala natin sa stock yung front siya. Kaya sa mga susunod na i-build natin ng motor, magbabase tayo ngayon kung sino gusto umampon. Kaya tinuloy ko nga pala yung pagsasalpak ng pyesa nito, kinabit ko na rin yung gas tank hose. Bali, kasama nga pala to sa pinapowder coat natin nung nakaraan, itong bracket ng leg shield. Bali, dito nga pala kinakabit sa may gilid ng head. Pati nga pala yung hose ng vacuum, isasalpak pa rin natin. May dalawang maliit na tornilyo na size 8 lang yan dito, yan lang yung hinigpitan ko. Ikakabit na nga rin pala natin engine sprocket, pero medyo sumakit yung ulo ko rito ng very light. Hindi ko kasi mahanap kanina yung lock. Tapos nung naumay na ako maghanap, saka naman nagpakita, mukhang minumulto na ako dito sa garahe. May mga sometimes talaga na medyo mahirap maghanap ng pyesa, lalo na kung ganitong karami yung isasalpak mo. Ulti, may mga maliliit na tornilyo, kapag minalas-malas ka, pahihirapan ka talaga kakahanap. Bali, naka-neutral nga pala tong cambio, kaya para mahigpitan nga pala natin tong sinalpak natin na dalawang tornilyo dito sa lock, kailangan yung ngipin. Kaya nang naigpitan na nga pala natin ng maayos, ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na isasalpak natin. Bali, shift pedal naman to na alloy. Kaya bahagya muna natin sinalpak to dito sa may spline para malaman natin kung sakto lang. Hindi ko rin kasi sigurado kung pasok to dito sa dash. Nung nakita natin na sakto lang yung fittings, kinuha ko muna tong driver's footrest. Ito muna yung sunod na ikakabit natin. Para to merno rin dun sa ikakabit natin na alloy shift pedal, alloy driver's footrest din to isasalpak ko. Medyo mas magaan nga pala to ng konti kumpara sa stock, kaya paniguradong mababawasan yung timbang nito ni Dashi. Bali, pang wave 110 nga pala na alloy driver's footrest to, hindi ko sigurado kung pasok din dito sa dash, kaya medyo kinakabahan ako ng bahagya. Buti na lang talaga parehas na parehas, kung nagkataon, kamot malala talaga. Pagdating kasi sa mga accessories nitong Honda Wave Dash, halos wala na talaga akong makita kahit sa online. Buti na lang talaga magkakasukat din halos lahat ng Wave series. Kaya nung naisalpa ko na nga pala yung driver's footrest, saka ko nga pala binalik tong kambyuhan para malaman natin kung may tatama kapag nagbawas at nagdagdag ng cambio. Mission pass nga pala tayo sa punto na to dahil walang sumasabit, kaya ikinabit ko na nga pala yung lock nitong kambyuhan dito sa ilalim. Bahagyang sipat lang ba kung tama yung pasok natin dito sa butas para maiwasan natin na masira yung thread sa loob. At para makumpleto na nga rin pala natin dito sa may driver side, kinuha ko na nga rin pala tong bagong bili natin na rubber footrest. Wala na tayo masyadong eme-eme dyan, nirekta ko na lang isalpak dito sa may butas. Bali, yung ginagawa nga pala ng iba dyan, nilalagyan pa ng pandikit para paniguradong hindi umikot. Pero dahil masyado na rin naman pahirapan isalpak, kaya hindi ko na nilagyan ng pandikit. At para makita na rin natin kung ano yung kalalabasan ng itsura nito kapag may kaha, kinuha ko na nga pala yung magkabilang side cover. Noong isang linggo pa rin kasi ako nang gigigil na maisalpak to para makita na natin yung magiging itsura. Bali, may dalawang kaha pa na nakaduktong dito, pero hindi muna natin ilalagay, ito na lang muna. Karamihan kasi talaga sa pairings nitong Honda Dash, mga nakaduktong sa isa't isa. Kinuha ko na nga rin pala yung cover dito sa may bandang ignition key para makita naman natin yung magiging tindig dito sa gitna. At kagaya na rin ng
inaasahan ko, ito talaga yung magpapapogi maigi dito kay Project Dashi kapag nasalpa ka na ng kaha. Dahil medyo nagdidilim na nga pala ngayon, mukhang uulan pa, pansamantala muna natin puputulin tong video, pero ito na nga pala yung mga naisalpak natin ngayong araw. Medyo marami pa talaga tayong ikakabit na pyesa, kaya kung gusto nyo rin makita yung magiging itsura nito, abangan nyo yung susunod natin na video. So yun na, mag-update muna tayo sa mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 9 nito ni Project Dashi. So pansamantala nga pala nilagay na natin tong isang side fairings, itong kulay black. Tapos yung kambyuhan, yung driver's footrest nilagay na rin natin. Tapos itong dito sa harapan, pinesto na rin natin pati yung mga bakal niya rito, yung wirings na ikabit na, yung CDI tsaka yung ignition coil. So dahil medyo inabot na tayo ng ambon, ayan pa ambon na, kaya hindi muna natin siya tinuloy, pero bukas itutuloy natin yung pagsasalpak ng mga pyesa rito. Then ayun, dahil tapos na rin yung mga pamana serye natin, yung bago natin gagawin ngayon, lahat ng gustong umampon dito sa mga binebenta natin na motor ay less 5kW na yan. So napaka basic lang ang dapat mong gawin. Dapat mag-reg tapos mag-recharge ka lang dito sa laro na ipapakita ko. Right? Ito nga pala yung page logo, dito kayo dapat mag-register. Yun nga, kung bago ka lang, gagawa ka ng account, i-click mo lang to, tapos fill upan mo lang tong username, password, tsaka confirm password. Pag okay na yan, pindutin mo na tong register. After nyo nga makagawa ng account, ito na yung makikita nyong homepage nitong page logo. Kung naghahanap kayo ng legit na pagkakitaan dito sa larong to, ayan, pwede kayong kumita rito ng tunay na pera. So ito nga pala yung mga available games dito. Meron silang Super Ace, Fortune Gem 2 hanggang 3, Golden Empire, Sweet Bonanza, Mines, Wild Buffalo, Color Game, Beto Beto, meron din. So ayan, pili na lang kayo mga sir. Pero dahil ito yung madalas na nilalaro natin, itong Super Race tsaka itong Color Game, yan muna ipapakita ko sa inyo. So sa ngayon nga pala, meron na tayong 60kW dito. Ayan, check natin kung lalago dito sa Beto Beto ngayon. So ito, basic lang laruin to. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo ilaro. Pwede rito 200, 400, 600, 2kW hanggang 4K. Tapos kagaya ng nakikita nyo sa mga peryan, pipili lang kayo kung anong dice yung gusto nyo tayan. Tapos kapag tumama kayo kung ilan dice yung lumabas, syempre yun yung makukubra nyo, kagaya nyan, eh, no? 600 dito sa yellow, white, tsaka green. So antayin lang natin yan. Kapag may isang dice na lumabas dyan, matik, mananalo tayo. So ayan na, ayun, panalo yung yellow natin. So ganun lang ka basic. Tapos kung sakaling pumaldo kayo, kung gusto nyo nang i-out, pwede rin yan. Ayan, pindutin nyo lang tong withdraw dito sa taas. Ayan, nandyan na. So yun, sa mga nag-register dito, tsaka dun sa mga nag-recharge, if ever na gusto nyong kumuha sa atin ng project bike, ipakita nyo lang na nakapag-recharge kayo, tapos matik yan, less 5kW na, right?